mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Sabihin nyo, ibiyan sa kanilang uubra. Mga Hi guys, this is DJK21 and shoutout po sa mga ka-TVJ legit Dabber Gods natin dyan. Good morning! So, kamusta na po? Panibagong nagbabagang balita na naman. And shoutout po sa mga ating mga TVJ defenders natin dyan. masaya lahat kasama, lalo na ang TVJ. Kasama ang mga Dabber Gods na may 1,000 tuwa. Ayan. So, let's proceed na guys. So, ito ang nagbabagang balita. May nagpakalat na bawal na daw gamitin ang Dabber Gods. Talaga ba? Wawa. Naloko na. Sana all talaga. Bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa ating mga daily na update. So eto na po at simulan na po natin agad-agad ang balitaan. May isang article ngayon mula po sa page na Panatiko po ng tape. Ang headline Ayan, shoutout sa panatiko ng ng tape na yan ha. Sa galing. po niya, Dabber Gods No More. TV5 noontime show, hindi na magagamit ang salitang Dabber Gods. May question mark po. So kahit sinong readers, O, tingin mo, may question mark ka. Halika dito. Halika dito Halika. Halika dito. Kung sino man yung nagkakalat na yan. Akin na nga yung utok mo, magpa-vulcanize tayo. ay mapapatanong na bakit anong dahilan. Samantalang ito ay sa TVJ kasi pinarehistro nila ito. Plus, Oh, pinarehistro ng TVJ ha, take note. Kaya nagtataka ako dun sa kung sino ka man na nag-aano ka, nang gugulo. 1995 ba or 1990 TVJ kasi pinarehistro nila ito. Plus, si Francis Magalona ang nakadiscover nito taong Oh, ayan Francis Magalona, ang linaw Francis Magalona. 1995 ba or 1994 ano? So bakit inaako na naman ito ng Panatiko po ng tape? Kaaga-aga talaga may embernan Agang-aga inabilad nyo kami. Tapos gagawa kayo ng kung ano-ano, utos ba yan? Boom! Ha? Agang-aga, naninira kayo ng araw naman ako Natutulog ako, bigla akong mapapabangon dahil dito. So eto yung nilalaman po ng article. Ang headline, Dabber Gods No More, question mark, TV5 noontime show, hindi na magagamit ang salitang Dabber Gods, question mark ulit. Nito lamang ika-3 ng Agosto 2023, nag-file ang Television and Production Exponent Inc. or TAPE ng oposisyon laban Okay, tama. Binigyan nyo pa ng idea ang tape. Wow! Sa galing, 'di ba? Ang tatalinong froglet. Boom! Anong ginawa ng tape? Talagang pinanindigan pa rin. Pinanindigan pa rin nila lahat. Gagawin nila basta masama. Wow. Boom! Sa galing, 'di ba? Abay malupit. Wow! Ay nako, sige. Sa inyo na lahat. Tignan lang natin kung tatangkilikin pa kayo ng mga tao sa mga masasamang ginawa nyo. Good luck na lang ho, ha? Sa trademark application ng TBJ para sa wordmark na Dabber Gods. So nag-file pala ng oppose na naman itong tape laban sa Dabber Gods na salita sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHL. Makikita sa Global Brand Database ng World Intellectual Property Organization or WIPO na nag-file ng application ng TBJ sa IPOPHL para maging pag-aari nila ang trademark na Dabber Gods. Noong April 6, 2023, Diba? Nag-file na nga 23, halos 2 buwan bago sila umalis sa Tape Inc. noong May 2 months before they go out and say goodbye to tape. 31. So, andito po yung WIPO, ipapakita ko po sa inyo. At makikita dyan yung Dabber Gods pending trademark to IPOPHL or Philippines. April 6, 2023 po yung application date. At sa NIS classification, 16, 18, 25, 21, 25, and 41. So, ayan, makikita nyo po dyan yung mga nag-file po nito. Sila Joey De Leon, Tito Soto, and sino pa ba? Si Marvic. So, ayan po, nakita nyo po sa WIPO. So, sabi dito, nakapagtataka kung bakit nag-apply ang TBJ ng trademark para sa wordmark na Dabber Gods noong April 6. Bagamat Tignan nyo. Halatang dirty player talaga yung kabila, no? Wow, sana all. Boom! Talagang
Ito this is the funny part guys, no? Yung karapatan ng kabila ng TVJ itself. Hindi nyo alam kung ano yung gustong iparating ng tape. Ano ba ang gusto nilang ipamukha sa tatlong legends at sa mga cadaver cards natin dito? Ano ba pinaglalaban nyo? Parang ang lalim yata ng galit nyo sa tatlo, no? Kasi kung talaga naintindihan nyo yung feelings ng tatlo at talagang ginagalang nyo sila, asan ang puso nyo? Asan ang respeto nyo? Boom! Diba? Akin na nga yung utak mo, magfa-vulcanize tayo. O diba? Boom! Doon pa lang, jahilo na kayo eh. Mga pinagagawa nyo eh. Sablay lahat eh. Sinabi nila na napilitan lang daw silang mag-resign sa taping at ang dahilan ng kanilang resignation ay dahil pinigilan daw silang umere ng tape. For your information nga pala po sa nagkakalat dyan na fans ng kabila ng tape, hindi po sila nag-resign. Okay, walang kontrata. So anytime, pwede silang umalis kasi karapatan nila yun. Masaya lahat kasama, lalo na ang TVJ. Kasama Kaya pag magsasalita kayo, make sure tama research nyo, tama yung mga pinagsasabi nyo kasi nababalikan kayo, promise. Tapos pag nabalikan kayo, sabihin nyo, inapi kayo, tinira kayo ng defenders, masyadong defensive, bayaran ka. Ano ba? Boom! Naloko na. Walang ganon. Tape noong May 31. Actually, hindi yun resignation. Oh, ayan. Hindi resignation. Oh. Wala silang kontrata dyan sa tape. Correction lang ha. Sabi pa dito, Oh, nakorek pa kayo nang wala sa ayos. Kahit ako, kinokorek ko na sila eh. dagdag pa rito, nauna nang nag-file ang TVJ ng trademark application para sa wordmark na Itbulaga at Bulaga sa IPO-PHL noong February 27 habang nag-work pa sila bilang host ng Itbulaga ng tape. So nagkakagulo na po sila niyan. Kaya Oh, 'di ba? Kaya sinisecured na nila yung para sa kanila, which is it's not originally from tape itself. Come on. ang mga cover cards na may 1,000 tuwa. secure na po nila yung alam nilang sa kanila. So, sabi pa dito, biglaan daw ang kanilang pag-alis. Pero, napaghandaan nila noong Junto ang petisyon nila sa IPO-PHL upang makansila ang Itbulaga trademark ng tape na nakapirma na agad ng kontrata sa TV5 noong Oh, ayan na. 'Di ba? Kaya siguro galit na galit yung tape kasi hindi nila matanggap na yung tatlo, yung TVJ, nasa kabila. At yung tape itself, hindi sila masyadong kumikita ngayon. Nalulugi pa nga, 'di ba sabi nila noong nakaraan. Tapos, ngayon, ang TV5, sila yung, oh, okay, baby. Hello, baby. 'Di ba? Sabi sa inyo, karma is so real. Unang araw mo, Tito B. Kaya wag kasi kayong ganun. Sa sobrang sama ng ginawa nyo sa tatlo, ayan, nababalikan kayo. Karma is so real. June 6. Ang Dabbercads ay nilikhang salita na nagmula sa salitang barkada o Yes, barkada or friends. grupo ng mga magkakaibigan. Ginagamit Group of friends. Oh, tinatranslate ko lang ha. ito ng produksyon ng taping bilang katawagan sa mga manunood sa studio, televiewers at sa lahat ng bumubuo ng programang Itbulaga. Walang nabanggit ni Michael B. aka Bitoy ang salitang Dabbercads noong April 13, 2004 sa Little Miss Philippines, isa sa mga kilalang segment ng Oh. Shoutout nga pala po kay Michael B. Shoutout po sa inyo. And Joey sa TVJ. Itbulaga. Mali ka dyan. Dahil si Francis Magalona ang nakadiscover nito taong Francis Magalona. Kaya nga nagtataka ako sa inyo guys. 1995. Diyos mio. 1995. Namiss ko si guys? Namiss ko si Francis Magalona. Panalo kasi tong taong to. Marimar naman. Sabi pa dito, mula nang nabanggit ito ni Bitoy, nagsunod-sunod na ang paggamit ng iba pang host sa salitang barkada sa noontime show. Kabilang sina Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Tony Rose, Pia Guanyo, Francis Magalona, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung patunay ha, Raymond Gutierrez at marami pa pong iba. Dahil tinangkilik Oh, the Iti family is called Dabbercads, a term that was coined by the late Francis Magalona.
And Dabber Cats is also applied to avid fans and loyal followers of EAT. Ng Itbulaga viewers, ulit-ulit na isinulat sa script ng show ang salitang Dabber Cats. Lingit sa kaalaman ng marami, may binabasang script ang mga host ng programa na isinusulat ng writer ng tape at inaaprobahan ng producer bago gamitin na sa show. Ang script ay copyright ng producer o ng employer, kaya masasabing pag-aari rin ng tape ang salitang Dabber Cats. Kamakailan lang ay nagtagumpay sa pag-renew ang tape sa Itbulaga at EB trademark for another 10 years sa IPO-PHL. So, Pero guys, take note kahit nakapag-renew sila, yung kaso, it's still ongoing ha. Paalala ko lang para at least hindi ma-misinterpret or ma-misinfo ang tao. Boom! i-remind ko lang ulit, yung 10 years renewal na yun, pwede yung mapasawalang bisa. Ayun, 'di ba? Sa TVJ, mga Dabber Cats, tara na at makisaya-saya lahat kasama. 'Di ba? Okay, hindi ibig sabihin na na-renew po nila for another 10 years, sila na po yung may karapatan dito. Depende po yan sa magiging desisyon ng korte. Kung ibigay po nila yan sa TVJ, pwedeng I'm praying na ibigay sa TBJ kasi karapatan nila talaga 'yan. mapawalang bisa yung At pinaghirapan nila. 10 years nila. Okay? Sabi pa dito, makikita rin sa brand database ng WIPO na pag-aari ng tape ang trademark ng Pinoy Henyo, Bawal Judgmental, Aldab, Caliserier, Just Do It, at One for All for One. So ipapakita ko po sa inyo ang sinasabi niya. Andito po yung mga segment, Ayan po. Just Do It, Pinoy Henyo, Bawal Judgmental, Itbulaga, at marami pa pong iba. Mayayadab pa. So ayan po, Pinakita ko na po sa inyo. So doon po nagtapos yung nilalaman ng article na binasa po natin. So yan po yung kabuuhang nilalaman. Nakakaloko. Lahat na lang inangkin. Sa galing. Hindi na lang kayo mag-create ng sarili nyong originality at originality pa ng ibang inagaw nyo. Wow. Lalo na ang Anong tingin sa inyo ngayon dyan sa kabila tape ng mga tao, ng mga Pilipino? Nga. Milyon. Tandaan nyo, hindi lang milyon. Marami pang mga Pilipino sa iba-ibang bansa. boom! Na napapanood dyan. At sigurado, disappointed. Diba? Akin na nga yung utak mo, magfa-vulcanize tayo. Naloko na. TVJ! Kasama ko ang mga Dabber Cats na Kaya nakakahiya kayo. Grabe. Sobra. Nakakahiya kayo. Ng article, So, ang pinupunto po pala dyan sa article na yan ay hindi biglaan yung pag-alis ng TVJ, kundi pinagplanuhan daw. At ang Pinagbibintangan nyo pa pinagplanuhan. Wala nga kayong karapatan sa tao kasi nga walang kontrata kaya anytime they can go. Planuhin man nila yan, hindi planuhin, wala kayong pakialam. Yun kasi wala din naman kayong pakialam sa nararamdaman nila sa ginawa nyo sa kanilang hindi maganda. O diba? Tapos ngayon, aangal-angal kayo ganyan, magpapalabas na naman kayo ng against sa tatlo. Wawa! Nasaan yung hiya dun? Asan yung hiya nyo? Diba? Nakakaloka kayo. Sinusunod-sunod nyo talaga, ini-stress nyo yung mga, hindi lang yung TVJ itself. Actually, hindi nga kayo pinapansin yung TVJ. Sa ginagawa nyo kabalbalan, yung mga ganyan, nakakahiya kayo. Pansinin nyo ang TVJ, dire-diretso ang segments nila, ganito, ganyan. Ang dami nilang mga trabaho, opportunities na binibigay sa mga tao, mga tulong, mga pagpapasaya sa mga tao dito. Hindi lang sa ibang bansa, pati sa, sa Pilipinas. Kayo, anong ginagawa nyo? Nagkakalat kayong tape itself. Pasikat yarn, hindi naman kayo sisikat. Kasi wala na lumubog na nga may isang libong tuwa. Nakita nyo yung views nyo? Ang layo sa katotohanan, di ba? sinisilip nilang dahilan ay yung pagpaparehistro ng Dabber Cats na salita. Plus, yung pag-file po ng TVJ ng application sa IPO noong February. February pa lang. So, plano Actually guys, pag tinignan nyo yung neto, yung problema talaga, na may personal ang tape talaga to the max. Ang bubuo ng araw nyo. Nakakahiya tong mga taong to. plano na daw ang pag-alis ng TVJ dahil matagal na daw naghahanda. So unang-una, karapatan naman talaga ng TVJ na i-secure yung kanila kasi ilang taon nilang napabayaan yung Itbulaga na trademark at hindi po nila ito narehistro sa kanila. Kaya Oo nga. Karapatan naman nila Because history itself tells us people kung kanino talaga original. Sino ang creators
Not creator, creators. Mga may idea. Sino yung mga nakapag-contribute within these 3 people, which is silang 3. Diba? Nakakaloka. Oh, tapos Francis Magalona. Oh, sino ba ano niyan? Yung 3. Yung 3 mismo. Yung mga ibang artista na napaunlad nila, yung ibang artista naging parte ng show nila. Sino ba nag-ano? Yung 3. Di naman kayong tape. Pambera kayo. Tito Vic and Joey. Nakakaloka kayo, promise. Naagaw po ng iba. Kahit sila naman talaga yung may-ari noon. Tapos ngayon, itong mga panatiko po ng tape, kumu-question or kino-question kung bakit daw pinarehistro itong Dabber Cats at Eto pakiusap ko lang sa mga panatiko ng tape, no? Bago rin kayo kumuda or magsalita dyan, as a respect din, no? Do respect lang sa inyo, no? Huwag nyo pong gayahin yung mga ibang tao na hindi alam ang history, hindi alam yung sinasabi bago kumuda kasi mapapahama kayo. It will cost you your reputation, your channel, and most of all, yung dignidad nyo, yung reputasyon nyo as a tao. Liliit ang tingin sa inyo at sasabihin ng ibang tao sinungaling kayo. Kasi hindi nyo po alam yung nangyayari. Kami, mga nakasubaybay, kami, mga nakasama, kami, mga nakasalamuha. Ang daming pangyayari. Kung alam nyo lang guys, kung hindi yung mga late bloomers or late na pinanganak, bago kayo kumuda dyan mga younger people, lalo na yung mga younger people, huwag nyo munang husgahan yung TBJ. Kasi hindi nyo sila kilala talaga eh. Kaya insulto talaga nga naman kahit kanino yung ginagawa nyo. Hindi dahil nabayaran lang kayo or inutusan kayo kasi ay anti-TBJ ka. Bago kayo tumira kasi sa isang person or sa ibang tao, research, timbangin nyo what's right from wrong, common sense, and most of all, yung respeto nyo sa tao. Kahit hindi nyo kakilala yan, hindi nyo kamag-anak yan. Ang problema kasi sa inyo, sisikat yung ano ko, ganito, yung account ko. Pero hindi nyo alam, mas maraming taong magagalit sa inyo. You don't know the outcome. Kita nyo si Banat Bay, dali, di ba? Mas lalo pang nadali, o di nga, o di ba? at nag-file pa po ang TBJ ng application diyan po sa IPO, ano? So, para ano, at hindi po nila yun gagawin para maagaw lahat sa TBJ, yung mga Tama. Legal procedure na nga yung ginawa ng TBJ. Kasi sa kanila is kanila. Kung ano yung pinaghirapan nila, sa kanila yung karapatan nila yun. And sa mga late friends nilang nawala, na pinamana sa atin, yung mga names na yan, Dabber Cats, kung ano-ano pa, sa kanila yan. It's their right to have those things. So, pakiusap ko lang sa tape, no, a little respect will do. Actually, kaya nyo naman areglohin to eh. Kayo lang naman to nagmamatigas. Oo, kayo lang nagmamatigas na akin to, akin. Bakit? Sa tingin nyo, pag nakuha nyo lahat, tatangkilikin pa ba kayo ng mga Pilipino? Hindi. Akin na nga yung utak mo, magpa-vulcanize tayo. hirapan nila. Tama lang yung ginawa ng TBJ, sinafety na nila yung lahat. Para ano't ano man ang mangyari, hindi po sila nga. Mabuti nga, ginawa po nila yun dahil kung hindi, baka naagaw na din yung iba pa nilang pag-aari. Kasi Ayun na nga, actually, inaagaw nga eh. Inaangkin pa ka mo. Nakakaloka. Magulo na nga po. Plano man ng TBJ ang pag-alis nila sa tape or hindi, karapatan po nila yon. Lalo na hindi na po nila gusto yung mga nangyayari sa loob. Kailangan talaga nilang kumilos. Hindi pwede yung magiging sunod-sunuran na lang sila dyan. Actually, ayaw naman talaga nila Joey De Leon, di ba, na umalis pa. At Ayaw naman talaga umalis. Kaso, winalangya na nga sila. Yun ang masaklap guys eh. Mga kapatid, yun na nga masaklap. Winalangya na nga eh. Diba? Winalangya. Boom! Hindi nirespeto. butin muna daw sila ng 50 years. Pero paano po nila matitiis yung up to 50 years or yung another 6 years kung ganito na po kalala yung mga nangyayari sa loob? Eh di kahit ayaw po nila, umalis po sila. Tapos ito mga... Saka bakit papabuti ng 50 years? Ang masaklap kasi, ngayon pa nga lang, marami ng kabalbalang ginagawa yung magkapatid eh. Na taga-tape eh.
Di ba? Kita-kita naman eh. Lahat nandyan. Masaya lahat kasama, lalo na ang TVJ. Kaya nakakahiya sila, promise. Panati ko po ng tape, ginigiit na planado daw. Kaya planado or hindi yan, karapatan po nila yan, kaya wag nilang inuugat at hinahanapan ng butas para sirain ng TVJ. Sa mga panatiko ng tape, no, wala kaming pakialam sa nararamdaman nyo. Kami, basta nandun lang kami sa totoo. I hope later on, magising kayo sa katotohanan. Sa publiko. Tapos, yung tungkol naman po sa Dabber Cards na salita na si Francis Magalona po ang nakaisip, hindi po si Bitoy or si Michael. Ayan na. Si Bidoy, isa lang siya sa nagsalita. Pero ang originally, ang pinaka originated ng salitang yan, Francis Magalona. B. Hindi po sa tape ang Dabber Cards. Bakit nila pinagpipilitan na pag-aari daw ito ng tape dahil empleyado ng tape yung TVJ, tapos sila Francis Magalona and etc. Hindi porket employee ng tape ang mga yan, may karapatan na po silang kuhanin yung mga na-produce nito like Echo Cat. Oh, nakakaloka, di ba? Kasama ang Kaya nakakawalang respeto talaga tong tape. Nakaka-high blood. Kalinga lang, ano? Hindi po ganoon. Isa pa, wala namang kontrata ang TVJ sa kanila for 44 years. Yung Pinoy henyo na sinasabi na sa tape daw, kung sa kanila po yun, ba't di po nila magamit ngayon? Samantala, Oh, di ba? Di nila magamit kasi alam nila mababalikan sila doon. Alam nila magabalikan sila doon. Naloko na. Cautious caution ng mga taga-tape ah. lang si Miss Jennifer ang may-ari noon. Kaya nga sila isinampahan po ng reklamo dahil dyan. Bago sana magsalita, ay alamin yung pinaglalaban kung ito ba ay may katotohanan, ano? Yes! Bago kayo magsalita, alamin nyo kung may katotohanan o wala. Di ba? Nga. So, nag-search po ako sa Google kung sino nga ba talaga yung naka-discover ng Dabber Cards. At ito yung lumabas, oh. The EA Oh, Francis Magalona. Mga kababayan ko! Oh, di ba? Francis Magalona yan, guys. family is called Dabber Cards, a term that was coined by the late Francis Magalona. The term Dabber Cards is also applied to the avid viewers and loyal followers of PAT. So, nasaan yung Michael B. or Bitoy na sinasabi? Oh, nga. Di ba? Ayan no. ang mga dagat na may isang libong tuwa. Sabi ko sa inyo yung mga pasaway dyan, yung mga anti-TVJ, huwag nyo nang tangkain. Masisira ang buhay nyo. Kasabi nga lang ni Tatay Digong, di ba? Sabi po nila na na-discover daw ang Dabber Cards taong 2004 daw. So, hindi po. Dahil si Francis Magalona, 1995, nandiyan na po. 1990s pa. 1995. My God! Which is nanonood ako niyan. Araw nyo, Tito and Joey. Na-miss ko talaga si Francis Magalona, guys. God bless you, brother. O, sa Itbulaga, ano? At mababasa natin dito yung join as a Dabber Cards 1995. So, dyan, sa 1995 na yan, maaring nabuo yung Dabber Cards. So, Ayan. Anyways, guys, thank you so much. This is DJK21. At nagsasabing God bless po sa mga ka-TVJ legit Dabber Cards natin dyan. And have a blessed day. And please don't forget to comment down below, like and subscribe, and click the notification bell. And by the way, guys, paki-add na rin po at paki-follow din ang ating mga TVJ Defenders. And kilala nyo na sila. Nandyan po ang mga description below. And God bless po. And charat again sa mga sumusuporta sa akin. At maraming salamat din po sa mga kapatid nating dyan, mga TVJ Legit Dabber Cards, sa mga nag-subscribe. And please do share it with your friends, family, and loved ones. Have a blessed day, guys. Bye! Sa TVJ, mga Dabber Cards, tara na at makisaya-saya lahat kasama. Lalo na ang TVJ, kasama ang mga Dabber Cards na may isang libong tuwa. Ang bubuo Bye, guys. araw nyo, Tito B, God bless, ha? Joey, sa TVJ, sa TV.